sa ugali yan. Kaya sobrang parang hindi ko na kaya kasi na ano ko na ang puso ko yung nagkaroon ako ng sakit sa puso dahil sa pagkaka-opera ko. Kaya na-operahan uli ako sa atay. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya, hindi ko na ipa-opera kasi na wala eh. Sabi ko baka mamatay na kagad ako bago pa-opera pa. Yun. Nung yun na yun, lagi na rin akong naisugod sa ospital dahil lagi ako nagsusuka, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Kasi nga, may sakit ako sa puso. May barang puso, tapos lumalaki yung puso ko. Tapos may malaki ako sa tayo. Tapos may pati liver pa ako. Mataas kami yung acid, mataas ang depression. Kaya, yung parang pinagpapasalis ko na lang yung sakit ko na yun. Hindi rin ako bumili ng mga resita sa akin ng mga doktor dahil baka yung kidney ko naman yung masira dahil sa dami ng mga resita. Yun nga na yun, linggo yun, ano na naman, magdamag na naman tayo ako nagsusukot sa sobrang sakit na sa mura ko. Sabado ng gabi yun. Tapos, sumba namin paglinggo sa court. Susumba pa ako, lumakas. Dahil katulong, gano'n. Yung pagbahay namin si Joy, kasama ko sa sumba, pumunta siya sa bahay, sabi niya sa bahay, sa akin, ate, pinasusubukan ni Pres, yung kapatid niya. At bakit daw ako'y malapit, tanghali na, sabi niya, dati-dati naman, nauna ka rin naman sabi ko, pupunta kami ng ospital dahil sabi ko, magdamag ka naman sumakit ang tiyan ko, sabi ko, ngayon, nagsusuka ako, sabi ko, ngayon. Tapos yung nga, ano na yun, sabi ko din sa akin, sandali ate, sabi niya yun. Sa pagbalik niya, may dala na siyang 2 kapsol. Yun. Sabi niya sa akin, inumin ko yun. Sabi ko, yung ba yung yung mahal? Sabi ko, ba yun? Sabi niya, inumin mo basta ate? Sabi niya yun. Kasi, hindi kita naman sinisingil. Sabi niya yun sa akin. Ayun, ininom ko yun. Mga 15 minutes lang. Nakatulog na ako. Pagising ko, hindi masakit ang tiyan ko. Samantalang pag pumunta ko ako sa doktor, tinulungan na ako ng mga pangka-alis na sakit ng mga tina-remover. Hindi pa rin talaga naalis. Tapos mag-istik ka din ito, mga 3 oras sa emergency. Rin naalis. Ang sakit ng tiyan ko, tsaka nang susuka pa rin ako. Tapos yung sasabihin sa akin, magpa-confine ako mga 24 hours. Gaano kalaking pera? 3 oras lang, 9,000 na kagad ang sinisingil. Diyos ko, sabi ko, lumabas na tayo. Sabi ko, kaya nag-ano na lang ako, nag-waiver na lang ako para makalabas kami ng hospital. Kaya, yun. Talagang nung ininom ko yun, yung culture na yun, napagpasyahan namin ng asawa ko na bumili kami ng isang buti. Kahit hindi namin talaga kaya, sinabi ko talaga yung kay June na hindi ko kaya bumili dahil napakamahal. Pero nung sa dalawang piraso pa lang ng culture na yun, naininom ko na hindi na sumakit yung tiyan ko. Yun. Bumili ako ng isang 15 days lang kasi ito, 2 piraso sa umaga, tapos 2 sa gabi. 15 days lang kasi 60 lang ang laman niya.
apat na buti kami na binili. Tapos, hindi siya sumasakit, hindi na sumasakit yung tiyan ko. Hindi na rin ako na emergency. Kaya, magpa-check up ako, sabi ng kapatid ko sa akin. Magpa-check up ako. Baka naman, sabi niya ngayon, pati hanggang iniinom mo lang, kung bakit tumitili yung sakit, sabi ngayon. Eh di, ano ko, nagpa-check up ako after 4 months. Alam, mababa na ang mga ano ko, yung mga laboratory ko. Kaya, ayun, sa tulong na rin ng mabuting mga tao, mabubuting kalooban, nakainom ako ng, hanggang 6 months na, sabi nila kailangan makainom ako noon hanggang 6 months para maano yung mga sakit ko. Nung matapos yun, nung January na, nagpa-laboratory ako lahat. Wala na akong sakit na kahit na. Napakalaking pasalamat ko dito sa Golger Placenta dahil sa ngayon, wala na akong sakit. Nag-check ako sa doktor. Nakakala ko, hindi na ako gagaling. Parang nawala na ako ng pag-asa at nagpasalis ko na lang. Kaya, napakalaking pasalamat ko. Napakalaking pasalamat ko rin kay Joy. Dahil siya yung sa akin. Pumilit kahit sinabi ko na ayaw ko. Sabi niya sa akin, inumin mo yan natin, hindi kita sinisingil, basta inumin mo lang yan. Sabi